Binigyan ng Bureau of Customs ng palugit ang mag-asawang Diskaya para makapagpakita ng mga dokumentong magpapatunay na hindi smuggled ang ilan sa kanilang luxury cars. Si Patrick De Jesus sa Sentro ng Balita, live. Yes, Angelique, nasa kustodiya na ng Bureau of Customs at aabot sa 30 luxury vehicles sa mga Diskaya na kontrobersyal ngayon bilang kontraktor sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Mayroon ng inisyal na pagsusuri ang customs sa mga naturang sasakyan kung saan 8 ang maaaring maituring sa ngayon bilang smuggled. Ito ay dahil lumalabas na walang import entry ang mga naturang sasakyan kaya't binibigyan ng 15 araw ang mga Diskaya pati na ang mga consignee para magpakita ng kaukulang dokumento bago maglabas ang BOC ng warrant of seizure and detention. Kabilang sa mga sasakyan ng mga Diskaya na posibleng smuggled, sabi ng BOC, ay ang Rolls-Royce, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Mercedes-Benz Brabus, Lincoln Navigator, Bentley Bentayga at Toyota Land Cruiser 300 Series. Pag hindi kami satisfied or hindi maganda yung kanilang pagkakapaliwanag, tutuloy po tayo ng seizure proceedings. At this point, mukhang doon na rin naman patungo yung direksyon na yan. Binibigyan lang natin ng pagkakataon yung consignees na pinagbilahan ito at yung mismong owners ngayon. Pwede din namang outright pinasok. No? Marami tayong shorelines. Pwedeng ipinasok yan through some other means. No? So, makikita namin yung complete picture, sabi nga ni Commissioner, no? Once we get to the next phase of the investigation. 7 naman sa mga luxury vehicle ay may import entry pero walang payment certification kaya't kabilang sa susuriin kung may hindi tamang buwis na nabayaran. Angelique, higit sa 10 tauhan ng BOC ang iniimbestigahan din ngayon kung paano nakalusot itong mga sasakyan na walang import entry at payment certification. Again, persons of interest pa lang yan. Ano? At titingnan natin, pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot or dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon. No? We will have to make even our own people accountable. Kasama naman sa iimbestigahan ng BOC ang 4 na opisyal ng Department of Public Works and Highways na sinasabing nagmamay-ari rin ng mga mamahaling sasakyan. Angelique, hindi naman isinasantabi ng BOC na bukod doon sa 30 luxury vehicles na nasa kanilang kustodiya ay mayroon pang ibang mamahaling sasakyan ang mga Diskaya dahil nga nasabi nila sa kanilang interview noon na nasa 4 na po yung kanilang pagmamay-ari ng mga sasakyan. Angelique. Yes, so Patrick, sa Makatwid, hindi dumaan sa local car dealer itong mga sasakyang ito at ipinasok o ipinuslit lamang galing sa ibang bansa. Angelique, lilinawin ko lamang, mayroong mga local dealer itong mga sasakyan. Kaya nga kabilang sa pinagpapaliwanag ng BOC yung mga consignee nitong mga luxury vehicles dahil nga yung 8, gaya ng aking nabanggit, ay walang import entry. Yung 7, mayroong ang import entry ay wala namang payment certification. So yan ay mayroong 15 days ang mga Diskaya pati na yung mga consignee para magpakita ng mga kaukulang dokumento dito sa mga mamahaling mga sasakyan. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus.